Magandang gabi, umaga at hapon po sa inyo, Restituto Biglang Daba. At narito po ang Kabanata 29:30. Mga nilalaman, tauhan, talasalitaan, buod, magagandang pahayag at aral ng kabanata. Don Filipo. Si Don Filipo ay isang mag-aaral ng medisina at kaibigan ni Crisostomo Ibarra. Padre Damaso. Si Padre Damaso ay isang Espanyol na prailing mapang-api at mapangapuso sa kanyang kapangyarihan. Crisostomo Ibarra. Siya ay isang mayamang binatang Pilipino na nagbabalik mula sa Europa upang ipagpatuloy ang mga hangarin para sa bayan. Padre Salvi, isang pari sa bayan ng San Diego at isa sa mga kaparian na nagsisilbing antagonistang karakter sa nobela. Siya ay ambisyoso at mapanupil. Maria Clara, ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra at ang anak ni Kapitan Tiago. Siya ay isang simbolo ng kabaitan, kagandahan at kalinisang asal. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria at isang kilalang Indo sa San Diego. Siya ay mayaman at kilalang may malasakit sa mga tao sa bayan. Talasalitaan. Hating gabi. Ang hating gabi ay ang oras ng gabi na malapit na sa kalaliman o kadiliman ng gabi. Karaniwang mga oras ay 12 hanggang 3 na madaling araw. Tinggil. Ito ay isang uri ng bulaklak na maliliit at may kulay na karaniwang ginagamit sa paggawa ng koronang pambinyag. Taghoy. Ang taghoy ay isang tunog o hagulgol na pagdalamhati o pagdurusa. Pagtitimpi. Ito ay pagpigil sa sarili o pagkontrol sa damdamin, kilos o salita sa gitna ng emosyon sa sitwasyon. Lumuluhod. Ito ay ang pagupo o pagpapahayag sa pagsamba o paghingi. Buod. Ipinapaksa mga nangyari sa umaga pagkatapos ng pagdating ni Maria Clara sa kumbento. Si Maria Clara ay nagbabalisa at nalulungkot habang siya ay nasa kumbento sapagkat iniisip niya ang mga iniwan niya sa labas, lalo na rin si Crisostomo Ibarra. Siya ay napapagod at nasasaktan sa loob ng kumbento. Mga magagandang pahayag. Sa liwanag ng umaga, lumilitaw ang kalikasan, nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan sa puso ng tao. Ang bukang liwayway ay nagdudulot ng bagong pag-asa at pagkakataon, nagpapabukas ng panibagong yugto ng buhay. Sa bawat pagsikat ng araw, nararamdaman ko ang kahalagahan ng buhay at kagandahan ng mundo na dapat nating pangalagaan. Aral ng Kabanata. Isa sa mga aral may epekto ng pagkakawalay sa mga mahal sa buhay ng isang tao. Ipinalalarawan dito ang lungkot at pangungulila ni Maria Clara sa kanyang mga iniwan sa labas, lalo na si Crisostomo Ibarra. Ang kabanatang ito ay nagpapakita rin ng epekto ng pangyayari sa kanyang kalooban at kanyang buhay sa kumbento. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyo, Restituto Biglang Dapa. At narito po ang Kabanatang 30. Mga tauhan. Padre Damaso, isang paring Espanyol na puno ng galit at paghihiganti. Matapang siya sa paninindigan at maigpit sa kanyang mga kaaway. Ikalawa, si Ibarra ang pangunahing karakter ng nobela na pinagdaranas ang kanyang muling pagsubok, may desperasyong laban ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Ikatlo, Anyas, isang mahiwagang tauhan na magtutulong kay Ibarra na bumuo ng nobela, mapagkumbaba, matapang at may pagmamalasakit sa handa sa kapwa. Ikaapat, Sisa. Ina nito si Basilio at Crispin. Lubos ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ngunit labis ang pagdurusa niya dahil sa mga pangyayari sa buhay nila. Ikalima, ang mga Guardia Civil, representasyon ng puwersa ng gobyerno na nagpapakita ng pang-aabuso at katiwalayaan. Mga talasalitaan. Lampin.
tela o kumot na ginagamit ng sanggol o batang nagpapaalaman. Ikalawa, kwadro, pangalan ng isang anyo, sayaw na kadalasang inaawit. Ikatlo, bino, ang salitang ito ay kadalasan tumutukoy sa alak o inuman na gawa mula sa ubas. Ikaapat, kuwerdas, tumutukoy sa mga alembre o luwang gitaras o iba pang instrumentong may kwerdas. Ikalima, pananaluyan, tradisyonal na pagtatanghal ng pangyayari sa pagbubuntis ni Maria bago ang Pasko, kung saan ginagampanan ng mga tao ang mga papel ng mga karakter sa Biblia. Ang buod ang kabanatang 30 ng Militang Ire ni Jose Rizal ay may pamagat na kumbento. Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Rizal ang mga pangyayari sa kumbento ng Santiago, kung saan naganap ang pagkakasunod-sunod ng mga tragedya. Isinugod sa kumbento si Crisostomo Ibarra matapos ang pangyayaring nauwi sa pagkamatay ni Don Rafael. Mga magagandang pahayag, pagtuturo ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng simbahan, ang mga tao ay natututong manalig at magtiwala sa Diyos. Ikalawa, pagtutulungan at pagkakaisa. Ang simbahan ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na matulungan at magkaisa sa mga hamon ng buhay. Ikatlo, pagtanggap at pagpapatawad sa simbahan. Ang mga tao ay tinuturuan na magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa mga nagkakamali. Ikaapat, pagmamahal sa kapwa. Ang simbahan ay nagtuturo ng pagmamahal at pagrespeto sa kapwa-tao. Ikalima, pagtitiwala sa sarili. Ang simbahan ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga tao upang magtiwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga kakayahan. At ang panghuli, ang aral ng kabanata. Ang mga aral na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga mambabasa na suriin ang kanilang sariling pananampalataya at pag-unawa sa mga halagang buhay. At dito na po nagtatapos ang kabanatang 29-30.